Naririnig niyo na ba kung sino yung, ilalagay natin? Oh, eto. Ayan, ano po. Naku, paumanhin mo kap ninyo, nai-post ko. Na nakabuka yung bunganga mo, ayan. Simple lang eto. Kung ang Vice Presidente, tree planting lang ang nagawa, paano pa nga naman sa 2028? 'Di ba Mommy Star Talk o Mamita Star Talk? Ano na sa 2028? Paano sasagot, makikiharap, makikihalubilo ang Vice Presidente sa ibang mga world leader? No, gusto kong makita yung inyong mga sagot diyan sa comment section. Paano makikipag-usap ang Vice Presidente sa Iran kung sakali? Sabi ni Marge, "Ay ang galing ni Inday. Maganda ginagawa niya, magtanim ng puno, mamulot ng basura sa bukid, at magpakain ng lugaw." Yung lugaw po, Ma'am Marge, kay 'yun, kay Bungo 'yun. 'Di ba? Itok-itok lang. Itok. O kaya hindi napigilan. Naku, magdala na lang ako ng interpreter. Idaling ko interpreter, tapos magbisaya na lang ako doon sa sa kumbaga whatever na pagpupulong. Tumaas ata ang rating sa lahat ng survey ni Sarah dahil ito ay cook survey, bayaran survey. Sabi ni Roberto Maagad, sign language na lang daw po, sabi ni Ma'am Len de los Santos. Kaya pala bumili ng Bolt yang si Sarah, may balak yatang lahat ng pera ng bagay lahat ng pera ng bansa doon ilalagay, sabi ni Merly Belen. Ngayon, pakinggan po natin mga bossing, si Kap Nino Barsaga. Tapos ngayon, ang lakas ng loob mo na magdideclare ka na tatakbo ka ng Pangulo this coming 2028. Kap Nino, kasi naman yung pagdideklara ng Vice Presidente sa pagtakbo bilang Pangulo, no? Para may maidadahilan sila doon sa doon sa confidential funds, doon sa impeachment. Paano hirap na po yung kampo ni Sara Duterte ng Vice Presidente na magpaliwanag. Ngayon, syempre, dahil nahihirapan na po mga kababayan, sige, kahit napakaaga pa, kahit 2026 lang ngayon, o kahit kailan ba, kamakailan lang idineklara yun. Ideklara na natin para ang sasabihin natin sa mamamayang Pilipino, ay naku, kaya po nila kami pinapa-impeach, kaya po nila kami isinusulong. O yung impeachment, kaya gusto nila ma-impeach ako kasi nagdeklara po ako ng pagtakbo sa 2028. Para yun yung sasabihin nila, no? Ang walang kamatayang pinupolitika. Ayan, bumalik na tayo. Sino naman po mga kababayan? Sabi ni Annalyn Ando, huwag kang mawawala, Boss Mark. Sino naman po ang magugulat doon mga kababayan sa pagdedeklara ng Vice Presidente na siya ay tatakbo? Wala. Kasi lahat tayo, alam naman po natin na tatakbo ang Vice Presidente. Di ba? Sa pagka-presidente sa 2028. Di ba, Transformer? Oy, anak, ano? Ha? If I'm going to work, oo. I have to. Bye-bye. Di ba? Lahat po alam na yon mga bossing. Tatakbo ka sa pagkapangulo. Anong tatakbuhan mo? Ito nga lang Vice President ka? Wala kang mapatunayan na nagagawa? Puro pamamasyal, puro pagkukuda, puro pagpunta sa mga OFW at nilalason mo ang mga kaisipan? Tapos ngayon gusto mo maging Pangulo, kapalit ni Pangulong Marcos? Yan po mga kababayan, dating supporter nila, si Kap Nino Barsaga, na galit po sa kanila ngayon. No? Kung sakali naman po, okay,
Kasi madami yung nangangamba. Paano Mark pag nanalo na pag nanalo si Sara Duterte, paano na ang Pilipinas? Ganito, ganyan. Eh, kailangan muna pong lusutan yung impeachment, no? Madami po silang lulusutan doon sa impeachment. Nandiyan yung confidential funds, nandiyan po yung bribery daw na nangyari doon sa ano tawag doon? Sa DepEd, yung pagbabanta sa buhay ng pangulo, no? At sa ano pa, yung kay Madriaga pa, yung paggamit o yung ang pondo nila na galing doon sa kampanya is galing daw po sa mga Lord ng mga ipinagbabawal na gamot. Sabi ni Mamita Startalk, host, mali ata ang pagkakaintindi natin sa pagtakbo niya. Ibig sabihin niya, tatakbuhan niya ang kaso niya. Yun, yun pala. Hindi ho, mga bossing. Huwag kayong mag-alala. Dahil ang nakikita naman po natin, kagaya niyan, mahina na din po yung mga uto-utong mga DDS. Kakaunti na lang po sila. No? Tingin ko dyan, baka 1,000,000 na lang ho yan. No? Biruin mo, tingnan mo, yung kanilang pa-birthday kay dating Pangulong Duterte, wala nang dumalo. Iilan lang ho, 3,000,000. Yan naman pong papirma nila, 300,000. Eh, ang kinatatakutan nila ngayon, yung pula at pink. Dahil patuloy po na nagsasanib puwersa yung pula at pink. At mukhang nakikita ko, pati po dito sa comment section, halo-halo po tayo eh. No? Pula at pink, nagsusuportahan po. Nakikita ng mga kakamping yung trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga iba nga dyan, sabi, okay ang trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh paano po kung nag-Leni Robredo na kumbinse ng mga pula kagaya namin at ng mga pink si Attorney Leni Robredo na magtuloy-tuloy na tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. At tapos nga naging vice-presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Eh wala na. Yung mga DDS, malamang ho, masiraan na ho ng mga ulo yan, mga kababayan. Yan po yung kinatatakutan nila. Kaya po sila paulit-ulit na kain suka, kain suka, kain suka. Dinidiscourage po nila na matuloy yung pink at pula, mga bossing. Yan ang dahilan nila. No? Dati, kung matandaan nyo, pinuntahan pa ho ni Sara Duterte, di ba? Si Atty. Leni Robredo doon sa kanyang bahay. Ano yun? Simpleng pagbisita lang, tingin nyo? Natural, hindi ho. May kasamang paghingi ng suporta yun. May kasamang gustong maging katandem siguro. Eh kaso po, alam na po natin na yung mga kakamping, eh talagang sukang-suka po sa mga DDS. Ang pinakaayaw nilang mga tao sa Pilipinas, eh yung mga DDS. Eh paano ba naman? Araw-araw ginawa ng Diyos pagpapakalat ng mga fake news, yung mga ginagawa ng mga DDS. So sino naman po ang masisiyahan sa mga ganon, di ba? Muntik nga kaming mag-away ng kapatid ko kasi DDS sila ng asawa niya. Grabe hanggang bangag pa rin litanya. Paulit-ulit. Walang ibang sasabihin, bangag ka, bangag ka, bangag ka. Pagka nagkahanapan na po ng ebidensya, wala pong ilalabas yang mga yan. Pepersonalin ka na lang. No? Ganun po. Ganun lang po yung mga sasabihin yan. Wala pong ipapakitang mga ebidensya. Kasi mismo po doon sa mga iniidolo nila, mismo po doon sa mga leader nila o mga ipinagtatanggol nila, wala tayong marinig na mga depensa, wala tayong mga makitang mga ebidensya na ang paulit-ulit at patuloy at lagi nilang ipinapakitang ebidensya ay ano po, yung mga maleta, na picture lang ng maleta. Siguro kapag nag-vlog tayo mamaya, no? Ay, Biyernes Santo bukas ilatag ko lahat ng maleta dyan. Tapos kunyari sabihin ko, eto, maniniwala ba kayo? Eto, dinala to kay Sara Duterte. Di ba? Kasi sila ganun, mga bossing. Pakitaan mo ng maleta, pakitaan mo ng envelope, pakitaan mo ng walang laman na paper bag. Sasabihin lang niya, eto po yung paper bag na ginamit kay Leila de Lima na pinaglagyan ng pera. Mga DDS, nakaganyan, ay naku, grabe, ay naku, hindi ba kayo nahihiya?
kawawa ang Pilipinas eh. Ganyan na yung mga reaksyon ng mga DDS. Ricky, P4674. Nako. O yan. Salamat po. Watching from Poway. Ano ba yun? Poway o Paway, California. Next week nandiyan kami sa Estados Unidos. Anyway, mga Boss Chief Amos, huwag niyo pong kalimutan na mag-iwan ng like, paki-subscribe na din po and paki-share para po kapag tayo naka-live, kayo ay laging ino-notify ni YouTube. Maraming salamat and God bless po.